Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, walang lumabas na tao. Literal na general reading to. Maganda kasi kung may description tayo para malaman nyo kung kayo ba yung mismong bida, person nyo, o kakilala nyo. Kasi kung dito para sa inyo, baka dun para sa kanila, sa person nyo o kakilala nyo. Sa ngayon, ang meron tayo ay Ace of Wands, 4 of Wands, 5 of Cups, 6 of Swords. Tingnan natin sa clarifier cards, baka may lumabas na description. Ano kaya itong nag-spark or nag-start ng action? Kaya lang nasundan siya nung 4 of Swords. Ito. Alamin natin to. Parang new action o pag-begin o start ng action. Spark. Maraming meaning Tingnan natin kung anong takbo ng senaryo. Ace of Wands, ginlarify ng Death. May mag-asawa dito, pero hindi sila kasal. Ay, magjowa na lang, kasi wala namang anak to Magjowa na lang. May magjowa dito. So, magkarelasyon sila, pero walang anak. Ano yun? Ace of Wands. Tapos, clarify ng Death. So, sabihin nating nagkaroon ng pagbabago. Okay. Saan nanggaling yung pagbabago? Sa intimacy or passion. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero dun siya papasok sa buhay nitong mag-lovers. So again, di sila kasal, wala ring anak. Ano kaya itong 4 of Swords? So, sabihin natin dati boring yung relasyon nila. Walang intimacy. Walang passion. So, nagkaroon nga ng pagbabago. So, dahil nagkaroon ng pagbabago, magiging healing na to. Itong 4 of Swords.
recovery. Ano to? So, ibig sabihin, dati boring yung relasyon, magiging okay na, di ba? Kasi nga, naging sweet sila ulit sa isa't isa. Naging close. Kaya lang, may 5 of cups tayo, oh. Na para bang, uulit-ulit yung disappointment. Kasi ano to? Disappointment, sadness, loss. Oh, who knows? Regret. Maganda i-clarify natin tong part na to. Hindi ko masabi bakit may 5 of cups tayo. Pero maganda yung uli, oh. 6 of swords. Ano tong 5 of cups? Well, remember, buong taon tong reading na to. So, sa buong taon na to, mukhang may shocking news o disaster na maaaring mangyari. Ano yun? Yung 8 pala to. Kala ko 7. O sige, 8 of wands. Magiging impulsive to impulsive or rapid decision. May someone na hindi nag-isip mabuti. Okay? Sa magiging action niya. Kaya napahamak. So, ano yung pwedeng cause ng kapahamakan? 10 of wands. Okay? So, ano yung 10 of wands? Kasi sasama din dyan yung disguise sa 10 of wands. Papasok din dyan sa 10 of wands yung perfidy. So, pag tinagalog, pagtataksil. Kasi ito, pwede rin kasing separation. Or an unexpected event. O sudden change. So again, ang dating sa akin, yung disaster na to, ay dito nagmula sa 10 of wands. So yun kaya nagka 5 of cups, loss, sadness, despair, kasi nagkaroon ng perfidy. So again, yung perfidy, pag translate, pwede rin siyang may kinalaman sa pagtataksil. Disguise din meaning nito So may someone na manloloko, magpapanggap,
Yun yung 5 of Cups natin. Cause ng disappointment, loss, sadness, despair. So, ibig sabihin, may possibility ng cheating, whether maghiwalay sila o hindi, iisa lang ang direksyon. Ang maganda, nandito tong 6 of Swords. Ibig sabihin, magmo-move on yung tao. Okay? May someone na magmo-move on. Kaya lang, paano yung pag-move on na yun? Pag-move on sa nangyari sa past, tapos sila ulit, or move on in a way na mas pipiliin na lang ng bida natin na ilayo ang sarili sa katoksikan ng partner niya. So, dito papasok yung clarifier cards. Ano tong 6 of Swords? Tingin ko teka, inisip ko kung bibigyan niya ba ng chance kasi may Ace of Pentacles tayo pero may damon kasi. Kasi pwede rin tong chance or abundance, manifestation. Ang tanong, ano kaya? Gusto ba niya i-manifest na lang magkabalikan sila or new love life? Mamaya, alamin natin kung sino yung bida. Wala kasing lumabas na description kung babae ba yung bida, lalaki, or energy. Ano tong Ace of Pentacles natin? Ano to? Deception. So, ano to? Chance ba to ng reconciliation? O chance ng pag-move on? Kasi ito, saka to, almost the same. Kaya lang, ito, pares lang. Tingin ko ima-manifest na. Magmo-move on na lang yung bida natin. Ma-manifest na lang niya ang new love kaysa i-manifest pa ang reconciliation. Ang reason ay eto, magmo-move on na, 'di ba? Ito kasi nagkaroon siya ng reassessment yung bida natin. Mamaya alamin natin kung sino. Reassessment sa tinakbo ng buhay niya. Compare niya yung past sa present. Involving yung
the moon na may kinalaman sa deception. Kasi nga, di ba, nagkaroon ng perfidy or pagtataksil in Tagalog. Kaya dito sa Ace of Pentacles natin, since maraming ang meaning, kinalarify ko na nagmukha na siyang manifest ng new relationship kaysa reconciliation. Kasi siya dito, inihiga niya na yung sarili niya, inilay to rest na niya yung isip niya ba, nagpahinga na siya dito. Ito kasi ending coffin. In-end niya na kasi ayaw niya ng maloko ulit, or wala na siyang tiwala doon sa partner niya, at binuview niya kasi yung partner niya bilang ahas. So, mag-move on siya. Ilalayo niya yung sarili niya dun sa partner niya na nanloko sa kanya. Siguro, pwede rin na kaya ganon. Kasi napilitan na siyang lumayo dahil ang pinili nung partner niya ay third party. Kasi third party card din to mistress. Etong snake. So, case to case basis, whether yung bida natin yung pinili nung partner niya, pero yung bida mismo natin yung nang iwan dun sa partner niya, kahit siya yung pinili. Imbis na yung other person, o someone else, or pangalawang senaryo, napilitan na lang mag-move on ba yung bida natin kasi ang pinili ay yung mistress kaysa sa kanya. So, case to case basis, pero isa lang direksyon, naghiwalay sila at nasa process na ng pag-transition ba, o starting a new life yung bida natin ngayon. Sino ba yung bida natin dito? Walang description kasi. Babae, lalaki, kayo ba to o kakilala nyo? Kayo ba mismo to, person nyo, o kakilala nyo? Kasi rambo-rambo. So, ito yung description ng bida natin sa kwento para makilala nyo kung kayo ba to, itong bida, person nyo, o kakilala nyo. So, ang possible bida natin ay well, nandito yung wife or yung girlfriend. Although tao rin naman to. Pero page kasi to usually bata siya. So, ito ang bida natin, babae. Babae or lalaki kung introvert. So, pwedeng buntis siya ngayon o mabubuntis pa lang sa taong to. Pero, siya may clue tayo na may katangkaran kasi may tawag dito. May tree tayo.
So, 3 ay matangkad. So, hindi siya maliit. So, probably yung height niya ay excuse me, nasa 5'4". Oh, 5'4". Oo. 5'4" pataas. Okay? Sexy siya. Kung di siya sexy, ay mahilig siya sa sexy na damit. Yung fit ba? Fit or revealing yung skin o cleavage. Ano pa bang magandang palatandaan? So, sabihin natin, paano nyo rin makikilala? May pagka war freak yung babae. Nagger, argumentative, brat, o siguro nagji-gym yung bida natin. Mahilig siya mag-exercise. Maganda yung pangangatawan, hindi payat. Hindi mataba. Ano siya, payat to sexy. So, wag hindi mataba para may idea kayo. Sa hitsura ba nung bida natin. Ano pa ba? Siguro mga nasa 30 ba? 30 to 40 years old. Siguro nagko-contact lens siya. Siguro nga kasi sabi ko kanina wala tong anak, 'di ba? Baka mabubuntis siya sa taon na to. Magiging nanay pa lang. Or pwede rin kung di man ganun ay ano pa ba? Ano maisip ba? Bena lang. O, 23 minutes na pala Sumakto na yung time natin. So, dahil dyan, mag-end na ako. Pero mag-end tayo sa zodiac sign. Okay? Di ko na nga lang ilalabas to. At dahil, hahaba yung video natin. Na-describe ko naman na base dito sa nilabas ko kaninang 3 card. Kasi, description din to So, dito na lang tayo sa zodiac sign. Ano pang information ang malalaman natin? So, ito yung possible zodiac sign ng person o partner ng Taurus. Reading na to. Pisces,
Capricorn, sama na rin natin ng Cancer. Pisces ulit. Pisces. Ngayon, kung di para sa inyo yung reading, hindi dyan tumama sa inyo yung clue, o sa person nyo, di baka para to sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Aries, Pisces, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.